Tiniyak po ni bagong dalagang PNP Chief General Nicolas Torre III na legal at makatao ang lahat ng operasyon ng pulisya, lalo na sa kampanya kontra iligal na droga. Tugon ito sa pangamba ng CHR kaugnay sa paggamit ng dami ng huli bilang batayan sa performance ng mga pulis. Git ni Torre, hindi dami ng huli ang sukatan ng tagumpay, kundi ang pagsunod sa batas, due process at tamang ebidensya. Aniya, sinasanay ang mga pulis na maging professional at makatao sa operasyon. Samantala, nanawagan naman si Interior Secretary John Vic Remulla na tapusin na ang sisihan sa pagitan ng pulis at piskal. Kasabay nito ang paglulunsad ng TEPLEA 2025, isang training program para sa mas matibay na ugnayan sa pagitan ng PNP, DOJ, NBI, PIDEA at PCG. Layunin ng programa na palakasin ang tiwala ng publiko sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas at hustisya. Isasama na ng DSWD ang 20 pesos na bawat kilo na bigas sa Walang Gutom 2027 program upang mapalakas ang access ng mahihirap sa abot-kayang pagkain. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, nakikipag-ugnayan na sila sa DA upang matiyak ang supply sa mga kadiwa at agri-co-op retailers. Layunin ng hakbang na mas mapakinabangan ng benepisyaryo ang food credits. Nasa 1,000 retailers na ang isinumiti sa DA para sa rollout. Ang programa ay bahagi yan ng layuning maiahon ang 750,000 na food for families. Batay po yan sa survey ng social welfare stations. Bumaba ang insidente ng kagutuman sa mga benepisyaryo mula 48.7% noong Oktubre 2024 sa 44.6% noong Disyembre. Pinakamalaking pagbaba po ang naitala sa Negros, Cotabato City, Zamboanga del Norte at Surigao del Norte. Ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ng Best New Banknote or Banknote Series para sa First Philippine Polymer Banknote Series ng International Association of Currency Affairs sa seremonyang ginanap po yan sa Bangkok, Thailand noong Mayo 28. Kinilala po ang IACA ang makabagong security features, disenyo at paggamit ng mga lokal na elementong tulad na lamang ng flora at fauna ng Pilipinas. Ayon po sa IACA, ang polymer banknotes ay hindi lamang maganda kundi nagpapakita rin ng yaman ng kalikasan at kultura ng bansa. Ayon pa kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, patunay ito ng kanilang dedikasyon sa innovation sa currency design. Unang inilabas ng BSP ang 1,000 peso polymer banknote noong 2022. Sinundan yan ng 500 pesos, 100 pesos at 50 pesos noong Disyembre 2024. Kasalukuyang itong ginagamit kasabay ng mga papel na salapi. Mas matibay, mas malinis at mas ligtas sa pamimeke ang polymer banknotes bukod pa sa mas mababang carbon footprint kumpara sa mga tradisyonal na papel na salapi. Pinalaya na nitong Hunyo 3 si Mayor Ryan Dolor ng Bawan, Batangas mula sa House Detention Facility. Ayon po yan sa utos ng House Committee on Public Accounts na pinamumunuan ni Representative Stephen Paduano. Ikinulong si Mayor Dolor noong Marso matapos mabigon dumalo sa mga pagdinig kaugnay sa umano'y maanumalyang pagbili ng lupa sa sinasabing pag-aari umano ng gobyerno ng Bawan. Ang investigasyong ito ay bunga ng House Resolution 2148 na inakda ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union. Inatalakay dito ang umano'y maling paggamit ng pondo at ari-arian ng bayan ng Bawan. Matatanda ang inaresto si Dolor pagdating sa Ninoy Aquino International Airport mula sa United States dahil yan sa contempt order na inilabas ng Kamara. Sa ngayon, wala pang pahayag si Mayor Dolor tungkol sa kanyang paglaya. Patuloy po ang pagmamatsyag ng PBOX sa aktibidad ng Bulkang Taal matapos makapagtala ng 16 na volcanic earthquakes kabilang na ang 8 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 32 minuto sa nakalipas na 24 oras ngayong Miyerkules. Ayon po sa ahensya, naitala rin po ang pagbuga ng sulfur dioxide o asupre na umabot pa sa 381 tonelada bawat araw. Nakitaan din po ang bulkan ng katamtamang pagsingaw na mainit na singaw na umabot naman sa 900 metro ang taas na tinangay ng hangin patungong Hilagang Silangan. Bagamat nasa alert level 1 pa rin ang bulkan, paalala po ng PBOX na posibleng magkaroon ng mga biglaang pagsabog o paglabas ng gas
kaya't pinapayuhang iwasan muna ang paglapit o pagpasok sa main crater at sa mga permanent danger zone sa paligid ng lawa. Kinoronahan naman si CJ Piazza bilang Miss Grand International 2024 sa seremonya sa Bangkok, Thailand. Siya ang unang Pilipina na nagwagi sa nasabing pageant mula nang ito inilunsad noong 2013. Suot ang luntian at gintong gown ni Mark Tumang o Mac Tumang. Emosyonal na tinanggap naman ni CJ ang corona mula sa MGI founder na si Nawat. Kasama rin sa okasyon si MGI Philippines National Director Arnold Vegapria. Nagwagi si CJ matapos magbitiw ang dating titleist na si Rachel Gupta ng India dahil sa aligasyon ng harassment at paglabag sa kontrata. Inaasahan ang kanyang homecoming parade sa darating na June 8. Magpapatuloy po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil pa rin po yan sa epekto ng Southwest Monsoon o yung habagat sa Luzon at ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ sa Katimugang Mindanao. Ayon po yan sa latest forecast ng Pag-asa ngayong araw po ng Miyerkules. Makakaranas po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at paggidlat, pagkulog. Ang mga lugar po sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Zambales, Bataan, Palawan, Zamboanga Peninsula, Zuxurgen, BARMM at ilang bahagi po ng Davao Region. Babala po ng Pag-asa, posible po ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Ang natitirang bahagi naman po ng Luzon, makakaranas din po yan ng mga panakanakang mga pag-ulan, dulot pa rin po yan ng umiiral na hanging habagat. Habang ang ibang bahagi naman po ng bansa ay makakaranas naman ng mga localized thunderstorm. Katamtamang lakas ng hangin naman at alon ang inaasahan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Sa ibang panig po ng bansa, inaasahan din po ang banayad hanggang katamtamang hangin at alon. Wala naman pong binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga kilalang prutas sa Pilipinas ay ang sampalok o tamarind. Bukod sa pagiging sangkap sa paborito nating sinigang, alam niyo ba na marami itong hatid na benepisyo sa ating kalusugan? Marami sa atin ang nakakilala o nakakakilala sa sampalok bilang maasim at masarap na pampalasa. Pero ang prutas na ito ay higit pa riyan dahil isa rin itong natural na lunas na puno ng sustansya. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Healthline at WebMD, ang sampalok ay mayaman sa antioxidants tulad ng vitamin C at polyphenols na tumutulong labanan ang free radicals sa ating katawan. Ang sampalok ay natural na pampababa ng kolesterol. May taglay itong flavonoids at fiber na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na puso. Isa rin itong mabisang pampalakas ng ating immune system dahil sa vitamin C kung saan tinutulungan nito ang ating katawan na labanan ang mga karaniwang sakit gaya ng sipon at ubo. Hindi lang yan, ayon sa Philippine Medicinal Plants, ginagamit din ang puno at dahon ng sampalok sa tradisyonal na panggagamot mula sa pananakit ng tiyan hanggang sa pamamanhid ng katawan. Bukod dyan, matagal nang ginagamit ang sampalok na alternatibong medisina. Mainam ito bilang anti-inflammatory at maaaring makatulong sa mga taong may arthritis. Kaya't habang ginagamit natin ito sa mga lutuing Pinoy, huwag nating kalimutan ang mga benepisyong hatid nito sa ating katawan.